ganitong sitwasyon, Mac, kalimbawa ikaw ay nagpa-parking, nagre-reverse parking, at minamanage mo yung iyong pedals, ito yung mga sitwasyon na unang nilulubog si clutch bago brake, no? Clutch brake. Pag sinabing clutch brake, clutch and then brake, no? Ano lang management dito kapag ganitong sitwasyon. Yun nga lang sabi ko sa'yo, na kapag ikaw ay gagalaw, syempre iaangat mo yan si clutch para gumalaw siya, di ba? Dahil manual itong dinadrive mo. Ang paa wala dapat kay brake kapag inaangat si clutch, no? Kumbaga nakapatong siya dun kay accelerator. Ngayon, maging alerto ka lang. Pag alam mo gusto mong tumigil, alam mo, tatama ka na, babangga ka na. Yun naman yung tipong clutch brake, no? Kailangan mabilis ang reaksyon ng paa mo. Presence of mind na dapat yung kaliwa mo ay para kay clutch, yung kanan mo ay para kay brake at kay accelerator, no? Bawa naman, ikaw ay nakapasok na, alam mo, tingin mo, tama na yung tagiliran mo, tuwid na ang manibela mo. Kailan naman ikaw titigil, no? Sa galing atras. So kapag sa parking sa mall, ay di kayo may stopper, no? Yung gulong, nabangga. Ngayon naman, kung halimbawang wala naman, at may katabi ka namang kotse, yung side mirror mo, at side mirror ng katabi mo, pagtapatin mo lang. Kapag naman van ang katabi mo, yung side mirror, alam mo, itong kanan mo na to, van ang katabi mo, yung side mirror mo na yan, itatapat mo sa handle ng pinto ng van. Kasi mas mahaba kasi ang van, ano? Halimbawa naman, Mac, ikaw ay lalabas naman sa parking na ganito, reverse parking. I-consider mo yung poste na yan, pole na yan, kumbaga yan yung pinakaunahan niya. So, ang pinaka-safe dyan, kung malaki ang space mo dun sa unahan, ilagpas mo ang sarili mo doon unahan ng kotse na katabi mo, no? Ilalagpas mo ang sarili mo. Pero kung masikip naman, alam mo, katulad nito, masikip yung unahan, ang ilalagpas mo lang dyan, dahil kakaliwa tayo, yung side mirror, no? Kapag lumagpas na ang side mirror, move ikaw, sabay tuloy-tuloy na ang pihit ng manibela. In the same time, tinitingnan siyempre ang side mirror kung saan ka lumiliko, no? Try mo. Patay si hazard, apak sa brake. Yan, lagpas mo yung side mirror mo dun sa dyan sa poste na yan. Lagpas mo muna, huwag ka muna pipihit. Sige, lagpas mo muna. Sige, lagpas mo lang. Yan, lumagpas na. O move ikaw, move muna. Move. Sige, galaw, sabay ikot ang manobela. Tingnan mo yung gilid mo, ha. Sige, tuloy-tuloy. Yan, ganyan ang lumiliko, no? Para iwas sabit ang gilid, no? Tingnan mo, Maklong, kung maliwa ka, mas lamang mong nakikita ang kaliwa mo, tama? Nakatuwid na ba yung manibela mo? Nakatuwid na, hindi pa. Teka, huwag mo lang gagalawin, ganito. Kasi pag ginalaw mo kasi yan, lalong lalala yung, kumbaga, kung halimbawa, yan ay mali ang ikot. So, ganito gawin mo dyan. Pag gagalawin mo ang sasakyan mo, huwag mo lang gagalawin ang manibela mo. Pakikiramdaman mo muna kasi. Sige, forward mo na ikaw. Tingnan mo kung naitama mo. Brake. Ibig sabihin, naibalik mo siya sa normal, tama? Yan. And the same time, kita mo, hindi mo nakikita itong kanan masyado. Ang kaliwa ang nakikita mo, di ba? Mas malaki. Sige, lagay mo sa reverse. Hazard pala, tapos sa reverse. Yan. At tatandaan mo dyan, alin mang guhit o poste ang hindi mo nakikita. Alam mo, katulad nito, ang hindi mo nakikita yung kanan mo. Ang kabig ng manobela niyan ay pakaliwa. Dahil ikaw ay malayo pa sa parking, huwag ka munang kakabig ng malaki. At least 1/4 lang ang kabig mo. Di ba? Okay, kabigin mo lang 1/4 sa kaliwa ang manibela mo. Sige, 1/4. 1/4 lang, di ba? Ito lang yung 1/4 natin. Yan. Atras ikaw. Sulyapan mo tong kanan mo. Tingnan mo, unti-unti mo makikita yan sa kanan mo na yan. Sige lang. Sige lang. Okay, stop. Clutch brake. O tingnan mo, parehas mo lang sila nakitaan, di ba? Parehas silang may space. Ibalik mo ngayon sa normal ang manobela mo. Ilapit mo ngayon ang kotse mo doon sa paparadahan mo. Sige, nalakaganyan. Di ba habang umatas ka ng ganyan, yung kaliwa mo ang gumigipit, tama? O uma-adjust ka unti-unti naman pa kanan. Sige, yan, 1/4 sa kanan. Yan, sige lang.
O clutch brake, clutch brake muna, ganito, huwag mong sasabayan muna ngayon kasi hindi pa ganun kabilis ang reflection mo. Okay? So, ibig sabihin, ito yung tipo, Mac, na kailangan mo muna, step by step mo muna siyang gagawin. Bago mo siya gagawin ulit, na nasasabayan mo na siya ng galaw. Ano yung sinasabi natin step by step? Ito yung sinasabing, katulad niya, nakita mo, di ba, tagilid pa rin siya. Tumigil ka muna, huwag mo siyang sasabayan ng galaw kasi itong dinadrive mo nga ay manual. So medyo hindi pa ganun kabilis ang reaction mo dyan sa paa mo. Mabilis ang galaw mo pero mabagal ang reaction ng kamay mo sa manubela. So kailangan tumigil muna tayo. Tigil muna, no? Ngayon, tingnan mo ang sitwasyon. Makipot yung kanan mo. Maluwag naman yung kaliwa mo. So para dumikit yan ng konti dyan, kabigi mo lang isang ikot ang manubela mo pa kanan. Sige, isang ikot. O, galaw ka ngayon ulit. Tingnan mo ha, pakiramdaman mo. Sige, galaw ikaw. Diba? Okay, stop uli. Stop. Diba, tumuwid na siya. O, tuwid mo na manubela mo. Bago ka gumalaw uli. Yan yung step by step mo munang gagawin. Yun, stop. Okay na, neutral. Kasi darating ka din naman dun sa nakikita mo na, alam mo ba yung katulad namin na umaatras, gumagalaw, nag-a-adjust ng manubela, darating ka rin doon. Sa ngayon kasi, dahil inaaral mo pa lang siya, kailangan yung step by step, no? Yung titigil mo na, check mo muna siya, kung tama na ba yung posisyon mo, tapos galaw ulit, yun. Kasi para malaman mo kung, ay, kailangan ko palang kumabig sa kanan ng manubela, no? Bago gumalaw ulit, yan.